Magandang araw muli sa ating pong mga life coaches and PNP personnel. Sa week 5 ng ating pong discussion ay pag-usapan natin ang care for God's creation. At hindi po ikaila sa ating lahat na makalipas lamang ang higit 2 linggo, tayo po ay dumaan sa matinding dilubyo, dala po ng bagyo. At marami po sa mga kababayan natin ay nagsasabing, dati naman hindi kami binabaha, dati naman hindi kami ganito lalim na baha ang na-experience namin. And of course, nakarating sa atin pong understanding that dahil sa global warming at kung ano pang mga nagbibigay ng kontribusyon para ang atin pong nararanasan kamakailan lamang ay higit sa ating inaasahan. At ito nga po, nang dumaang Christine, bagyong Christine ay ang ating makababayan sa Bicol at sa iba pang panig ng ating bansa ay sinalanta at kumbaga ay sila ay nasorpresa. So ano bang kinalaman ng aralin natin ngayon ay God's care for His creation? Ito po mga nangyayari, alam po natin na maaring, hindi lang maaring, kundi tayo ay mayroong kontribusyon o mayroon tayong maaring hindi rin ginawa kung bakit ay higit tayong nakaranas ng ganitong mga dilubyo sa ating paligid. Ano po? Bilang nilalang, bilang katiwala ng ating Panginoon sa ating pong verse na pag-aaralan ngayon, sabi niya dito sa Genesis chapter 1 in verse 26 that then God said, "Let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So ito pong ating inaaral sa ngayon at reminder sa atin na bilang mga nilalang ng Diyos, bilang tao, tayo pala ang binigyan ng Lord ng authority. Dominion means authority. Katiwala, steward tayo ng Lord sa kanyang nilikha. Of all the creation na nilikha ng Panginoon, tayo ang katiwala. So means, ano man ang mangyari or ano ang magiging kahihinatnan at bunga nito, may pananagutan tayo. So before we can point fingers to somebody, someone else, tanungin muna natin yung sarili natin. Have we done something to prevent or have we done something to contribute sa mga nararanasan nating hindi maganda sa ating lipunan? Bilang katiwala ng ating Panginoon, sabi niya, over every creeping thing that creeps on the earth. Hindi lang yung mga hayop, yung mga ibon, but every living things na makikita po natin. Kung iisipin po natin kay gandang maunawaan natin na, the God of heaven, the King of kings, and the Lord of lords ay nagtiwala sa atin sa kanyang creation. So ano pong pwede natin gawin? Dahil tayo po yung katiwala ng Diyos. So una, we have to understand that we are called to guard and preserve God's creation. Right? To guard and preserve. So ika nga ay mayroon tayong accountability. Dito po sa mga nilikha ng Panginoon. Once again, as I have mentioned, the God of the universe ay nagtiwala sa atin or ginawa tayong kanyang steward sa mga nilikha niya. So kay ganda isipin na ang maaring pinakamataas na pinuno sa bayan natin o sa probinsya natin ay magtiwala sa atin. Or ang pinakamataas na pinuno sa ating bansa ay magtitiwala sa iyo o sa akin. And on this topic, the God of heaven ay nagbibigay ng tiwala sa iyo. Of all His creation. And now, Genesis 2:15, sabi niya, "The Lord took a man and put him in the Garden of Eden to work it and what? To keep it." So ito po yung duty natin, Before anything else, right? Well, we have our job. Sa ngayon, we have our duty sa ating bayan, sa ating pong sinumpaan tungkulin, ang ibinigay sa atin pala ng Panginoon na unang dapat nating bigyang pansin is to work and keep yung creation na kanya pong sinimulan at ipinagkatiwala sa atin. Now, Psalms 115 verse 16, "The heavens are the Lord's heavens, but the earth He has given to the children of man."
Okay? So that's very clear. No? Meron pong clear divide. No? Let alone God, okay, to take good care of the heavens. Pero dito sa mundo, ikaw at ako ang katiwala ng Diyos. Now, second is that God wants all creation to thrive. Sa mga nagpuproduce ng kung anumang nilikha nila o naimbento nila, pag nilabas nila sa market yan, whether it's a cellphone, whether it's a sasakyan, no? Meron pong kasamang warranty, di ba? So that means, una, sila naglikha, may tiwala sa kanilang nilikha. And not only that, pero yung kanyang nilikha o yung kanyang na-manufacture, ay binibigyan nila ng warranty. No? Maybe 1 year, 2 years, 5 years. Meron din iilan na merong lifetime warranty, no? But very seldom na mga product. Ang Panginoon sa kanyang creation, He wants His creation to thrive. Okay? Not for a period of time, not for 1 year, not for 10 years, but that it will thrive. Kaya sabi niya sa Psalms chapter 104, in verse 10, You make springs gush forth in the valleys. They flow between the hills. They give drink to every beast of the field. And the wild donkeys quench their thirst. Okay? So kung titingnan po natin, even God has already prepared yung para sa kanyang mga nilikha. Andyan na pala yung mga fountains and springs of waters and rivers. So may purpose pala yun, no? God made it purposely to feed. Okay? Sabi niya dito yung mga iba niyang creation. Okay? So yung mga wild animals, no? Where they could go and quench their thirst. No? So iisipin po natin na tayo bilang mga nilikha ng Panginoon, no? Meron tayong pananagutan sa mga nilikha niya. No? And it is good to know that among all other creation, tayo ang pinagkatiwalaan ng Panginoon. So I hope we will take that opportunity to be His steward. Beside them, the birds of the heavens dwell. They sing among the branches. From your lofty abode, you water the mountains. The earth is satisfied with the fruit of your work. So, you see how God preserve yung mga fertile lands para po doon sa mga nahuhulog lang na bunga at doon naman ay mag-propagate at dadami at magiging source ng pagkain ng mga iba pa niyang nilikha. So that's the beauty of ecosystem, right? In verse 14, He makes grass grow for the cattle and plants for people to cultivate. So ang atin palang bago pa yun nauso yung mga kumpanya at kung saan pang source of our income, isa po talaga sa mga ninais ng Lord at design natin is to cultivate the land, produce fruit and vegetation out of it, okay? Para sa ating mga pangangailangan. Okay? And wine to gladden the heart of a man. Okay? Please let me remind you, this is not an excuse para tayo ay maglasing o di kaya ay mapuspos ng espiritu ng kalasingan, but this is a wine to you purposely para po sa health, no? Kasi noon wala pa yung mga medicine, wala pa yung mga scientific medicine, and for some reason, ang wine, ito po ay non-fermented, okay? At ito po ay non-alcoholic, okay? Na mga wine, fruit wine, or rather, yung ginagamit ng mga sinaunang tao, no? They know how to use it, no? Hindi para magwala, okay? At mawala sa sarili. And oil to make his face shine, and bread to strengthen man's heart. Okay? So you see, ang creation ng Panginoon may purpose, no? Yung kanyang mga created things may purpose. Hindi lang yan para sa atin na kumbaga ay kaisipin natin na okay, para sa akin to, para sa akin to. But God purposely made it so it will be a blessing to others. At ikaw at ako ang naging steward ng ating Panginoon. So, let us take good care of the Lord's creation. So, thank you, and may God bless us all.